Sabi mga kababayan dito sa balita, sa news release ng Presidential Communications Office, PBBM cites significance of matatag curriculum, says it could fine-tune Philippine education. Malamang nabasa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung matatag curriculum na nilaunch ni Inday Sara po as DepEd Secretary. Diyan nyo, ano anya Mr. Maravillas, nireview ng Pangulo. Malamang nireview ng Pangulo. Kasi hindi man siya yun ang pagkakaiba ng ating Pangulo kay Inday. Hindi basta nagpapalabas ng mga statements na hindi siya sigurado. Di ba? So nagpalabas siya ng statement kasi I think nireview ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Inday, hindi po ni-review. Sabi po niya yon. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Yun ang sabi niya. Hindi man daw niya ni-review. Magagalit na naman niyan, Mr. Maravillas, yung mga DDS vloggers sa'yo. Ano magagawa natin na si Inday mismo yung nagsabi na hindi daw niya ni-review kasi wala man siyang background sa education? Hindi man po ako yung nagsabi noon. Siya mismo. Approve without thinking. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga makatotohanang balita. At like and share na rin po ninyo ng ating video. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At tingnan mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Hindi siya distracted kahit ayaw tayong tigilan ng China. Hindi siya distracted sa kanyang mga daily activities, yung mga dapat niyang asikasuhin. Nag-announce nga po, yung sa launching po ng Brigada Eskwela kahapon, nag-announce siya, mga kababayan, ng kanyang campaign promise. Pinare-review na niya, mga kababayan, kay Inday, yung sweldo ng ating mga teachers para dagdagan ulian niya natin. Di ba? BBM. BBM. Pero yung mga ACT teachers po, kasi wala mang magustuhan yung mga ACT teachers po, lalo na yung representative nila sa Congress. Laging mali yung ginagawa ng ating gobyerno. Walang maganda sa kanila. Kahit bigyan mo pa ng increase, hindi makontenta po yung mga ACT teachers. Sila man lang po, yung mga members ng ACT teachers ang hindi kumbinsido. Pero majority sa ating mga guro, mga kababayan, natutuwa sila. Di ba? So ito yung balita. Magkasama yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Inday kasi DepEd Secretary po siya. The Department of Education's launching of matatag curriculum will improve the country's school curriculum and determine what suits the needs of Filipino learners. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is very significant na niya because ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Marcos said during an interview after attending the 2023 Brigada Eskwela event doon sa Manila. So malamang mga kababayan, binasa niya. Di ba? Nireview niya. Ang masaklap, mga kababayan, sabi nga ng isang kaibigan ko rito, na isa ring educator, nabodolan niya yung mga mamamayang Filipino ng K-12 program. Bakit po nabodol?
Pinaniwala po tayo ng administrasyon, yung administrasyon ni Panot po, yung nagsimula nito, na yung K-12, mga kababayan, ito yung sagot ng bumabagsak na quality ng edukasyon ng ating bansa. At saka pinaniwala tayo na pag graduate niya ng K-12, yung mga mag-aaral, pwede na silang magkatrabaho. Iayaw ng mga employers gusto graduate ng 4-year course. Nabudol po tayo. Imagine yung nasayang na panahon. 2 years yung nasayang. Biktima tayong lahat. Kaya maswerte yung mga hindi tinamaan, mga kababayan ng K-12. Yung inabot ng K-12, mga kababayan, nasayang yung 2 years, nasayang pa yung pera ng mga magulang. Yung sa matrikula lang po. Kung sa private po, mga around $500,000 yung nagastos ng mga magulang. Kung sa pribado, matrikula plus yung allowances, baka sobra pa nga at yung mga school supplies. Ang masakla po, yung 2 taon na nasayang. Ginawa tayong eksperimento ng mga dilawan. O ngayon, binabalik sa K2, K2 10. Pero ayaw aminin ng DepEd. Party pa rin daw ito ng K2 12. K2 10 na nga pa. Di ba? Ito yung ipapalit. Kinder plus 10 years sa basic education. Hindi na 12. Paano naging parte siya ng K-12? Niloloko naman ninyo yung mga mamamayang Pilipino. Ayaw tanggapin nila yung kanilang pagkakamali. But anyway, hindi po yung administrasyong ito yung nagkamali, yung mga previous administrations po. Lalo na yung administrasyon ni Panot. Yun ang pasimuno nito. Kinumplika nila yung edukasyon. Imbes na mapabuti, mga kababayan, ayun, napasama. Napasama tuloy. So sabi ng Pangulo, kasama na rin dyan, the Matatag program includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Tinatawag na STEM subjects. At also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-tech, technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we are doing. Actually, binabalik lang po yung dati. Ibalik na po ninyo, Mr. President, yung dating program ng inyo pong tatay. Sabagay, ito nga po, mga kababayan, para wala ng kalituhan, kinder plus 10 years sa basic education. So, 1 to 6, ibalik na lang ninyo na pag grade 6, gagraduate sila sa elementary. Ayong dati lang po. Then, 4 years in high school. Di ba K-10 yon? Pag 4th year high school, di gagraduate uli sila sa high school. Di ba napakaganda yung ganong pattern ng system of education natin noon? Doon na tayo Ang importante lang i-upgrade yung curriculum. Hindi man kailangang dagdagan. Nakomplika lang. Paulit-ulit lang yung mga subjects na itinuturo tulad ng Filipino. Ang daming subjects sa Filipino. Yung English. Grammar lang ang importante diyon, basic English and grammar. Importante makapag-communicate tayo ng klarado at tama. Yun naman ang purpose ng language. Di ba? Kung ano-ano pa. Tapos sa mathematics po, kung ano-ano yung tinuturo po sa mathematics. Sabi ko nga po mga kababayan, noong high school, may subjects kami sa trigonometry.
mga cosine, tangent, cotangent, hindi namin maintindihan. After na maituro yung dapat sa engineering lang siya. Yung mga gusto magpurso ng engineering, po. Pero yung mga wala man, hindi man kailangan po. Nagamit ninyo yung cosine, cotangent. Sige nga, yung mga nanonood sa atin, ilan sa inyo ang nakagamit sa mga transactions natin ng tangent, cotangent? Sine, cosine, tangent, cotangent. Sino na sa inyo? Napakinabangan ninyo sa daily transaction natin? Kung ano-ano mga... Sa engineering, architecture, sige. Kaya kailangan yan. Pero sa mga ordinary people, wag na po. So tama itong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung after ng K-10, yung gusto niya magpurso, o di dumiretso sila. Tulad noon po. Tapos may NCEE noon, mga kababayan. Pag hindi ka pumasa, 2 years lang ang pwede mong kunin. Pero pwede ka na mag-take uli ng NCEE. Di ba ganun yun? Pag pumasa ka na, then you can continue with the 4-year course. Pag hindi, technical vocational. Yung kukunin mo, okay na yun po. Kinomplika nila. Ano nangyari, mga kababayan? Nagkinabang lang yung mga eskwelahan. Tapos yung mga, may-ari ng mga school supplies. Yun na nagkinabang. Yung mga magulang, yung mga mag-aaral, hindi man po. Hindi man na-upgrade, hindi man po na naayos yung edukasyon. Bakit po? Reject na mga employers po. Yung mga graduate, ayaw man anya nila. Sabi ng isang kaibigan kong professor, teacher dito, nabodolan niya. Ganon yung nangyari po sa atin. So, sabi rito, and sa key stages anya, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo. Binaba natin sa 5 subjects with the focus on math, reading. And then, the science natin, papasok pang grade 4. O, ganon lang po. Simple as that. Yung pag-aaral po, hindi man natin kailangan komplikahin. Unang-una, ilang graduate sa atin, mga kababayan, ang mag-aral ng mga komplikadong subjects para umasinso sa buhay? Yun lang naman. Sa ibang bansa po, mga kababayan, yun ang dapat pag-i-review natin. Sa atin, pag nag-hire po, kung ano-ano mga qualifications po. Tapos, isweldohan lang po ng 350 per day. Sabi nga ng napanood kong isang vlogger po galing Canada, doon po, walang ganon. Hindi binabase sa educational qualification po. Siguro yung mga nurses, doctors, ganon, importante yon. Pero yung mga magtatrabaho ka lang naman sa mga pabrika, kailangan mo pa ng ng 4-year course at kung ano-anong ipinasa. Hindi po. Sila na mismo yung nagtitraining po. Yung mga employers mismo sa ibang bansa, tatanungin ka lang sa interview, are you willing to learn? O, yun lang. Pag sinabi mong, yes, I am willing to learn, tanggap ka. Kasi lahat naman po, ganon, kahit graduate na kung ano-ano, pagpasok mo sa trabaho, kailangan kang mag-undergo ng training. Di ba ganon? Para ma-familiarize ka ng trabaho na assigned sa'yo. Ganon lang naman po. Sa ibang bansa, hindi komplikado. O tingnan ninyo, maasenso yung buhay nila. Sa atin, kinumplika natin masyado. Imagine, dito kung ano-ano, ang mga dapat may pleasing personality pa. Paano na yung pangit? At may age requirement. Sa kanila, hindi po. Pag nakakatrabaho ka pa, sige lang. Dito, kahit sa mga
food chain po. Ang daming requirements. Food server lang, mga kababayan, kinumplika pa ng mga employers at saka ng mga personnel manager at kung ano-ano mga title sa posisyon para attractive sa mga workers. Tapos sisweldohan mo lang ng 350, 400 pesos per day. Below poverty line. Ganon tayo pinagluloko dito, mga kababayan. Sabi rito sa balita, as if he supports the proposal of reverting back classes to pre-pandemic schedule, the President said he has been discussing it with DepEd officials and educators. Pinag-usapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila, ano yung preference nila. Pinag-aaralan natin. The DepEd is in the process. Sila sa kasalukuyan ay mayroon silang ginagawang study kung ano ba talaga ang pinakamaganda. Yung balik po tayo ng pag summer po, may summer vacation. Pati yung schedule ng pag-eskwela. Pinaturn na. Gaya-gaya kasi tayo. Iba man po yung climate sa iba, yung weather condition sa ibang bansa. Sakto na yung dito sa atin. Pag summer, yung gustong magklase sa summer classes, di mag-eskwela kayo. Klase kayo. Yung may mga bagsak, magsa-summer, okay yun. Pero ginawa ninyo, summertime, may klase tingnan ninyo yung nagyari. Hindi ba yung iba nag-suspension of classes? Bakit? Kasi napakainit sa mga classrooms. Ibalik na lang po natin sa dati. So pinag-aaralan na po kasi hindi man po yun mabibigla, mga kababayan. Kasi pag ganon, binigla natin, wala nang bakasyon. Gradual po. Pinag-uusapan nga namin, we were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila, yung preference sila pinag-aralan. Siguro malaking tanong yan. Hindi ganon kasimple. Yan kasi noong pinalitan natin. Pinalitan natin yung schedule dahil may pandemic. Tapos ngayon naman, climate change ang kailangan nating pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata ay hinihimatay na, sabi ng ating Pangulo. Kaya't kailangan nating isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So sabi rito, the President though clarified that the administration has no preference and is only looking at what is the best for the Filipinos learners to make them comfortable while they are in school. Yung pinakang maayos, pinakang komportable sa mga tao. Yung dati po, yun ang pinakamaganda. Ngayon, nalilito na tayo. We are so confused kung may pasok pa ba, bakasyon na ba. Noon, pagsabing bakasyon, summer vacation yun. Tapos, Christmas vacation. So, madali pong intindihin. Pag pasok ng Marso, graduation na season yon. Ang pinakang late ng graduation, mga first week ng April. Pagpasok ng Semana Santa, bakasyon lahat. Pag Mayo, fiesta. Nasa bakasyon yung mga bata. Lahat masaya. Ngayon po, hindi na maintindihan. Alaya talaga. Ngayon, tungkol sa sweldo ng mga teachers po, yung campaign promise for increase. Sabi rito, committed to fulfilling his campaign promise of a salary increase for teachers, President Ferdinand R. Marcos Jr. has already ordered the DepEd to conduct a study regarding a long-term approach on how to increase teacher salaries on top of the wage hike they receive under the salary standardization law. Hintay-hintay lang po kayo. Yun ang latest ngayon, mga teachers. So, pinag-aaralan na po ang pagdagdag uli on top of the salary standardization law. So, dadagdagan pa yung inyo pong mga sweldo. Ayos? Yan man lang po, mga kababayan.
Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mayanap po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.